Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iminungkahi ng ilang mambabatas na magpa-psychological evaluation si Vice President Sara Duterte para malaman kung karapat-dapat pa siya sa posisyon. Hindi raw kasi katanggap-tanggap at nakababahala ang mga binitiwang salita ng bise, kabilang ang pagpapahukay sa mga labi ng dating Pangulo para itapon sa West Philippine Sea. Ang Justice Department, pinag-aaralan na kung may nalabag kaugnay nito. Nakatutok si Ian Cruz. Imagine myself cutting his head. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ilan lang yan sa mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ikinabahala ng ilang mambabatas. Tingin nila, baka kailangan sumailalim sa psychological evaluation ng Vice Presidente. Suggestion lang naman yun. The people have seen the interview, so parang may something. Hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. It would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito hindi po kami. I think she's being overwhelmed by anger and hate. In the case of the Vice President, lumalabas po yung flaw sa kanyang karakter. Kasi natatalo ng kanyang galit. Akala ko AI pero double check ko muna. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap anong tawag mo doon? O hindi mo i-share. Si Senate President Cheese Escudero tinawag na unbecoming o hindi kaaya-aya ang mga sinabi ng Vice Presidente. Si House Assistant Majority Leader Jay Kong Hoon may mas malalim na dahilan kung bakit gusto niyang sumailalim ang bise sa masusing psychological assessment. Ito ay para raw matiyak kung karapat-dapat pang maglingkod sa bayan si VP Sara sa ganitong kritikal na posisyon. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar. Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So, siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Sa ngayon, iniimbestigahan sa Kamara ang paggamit ng Office of the Vice President ng 125 million peso confidential funds sa loob lamang na 11 araw noong 2022. Nagsasagawa rin ang House Quad Committee ng pagsisiyasat sa umano'y extrajudicial killings noong panahon ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ikinakasan na rin ganyang investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Partikular naman sa banta ni VP Sara na hukayin niya ang labi ni dating Pangulong Marcos para itapon sa dagat. Sinabi ni House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez na pwedeng papanagutin ang bise sa pahayag na ito. Somebody might file a case against her at nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, pinag-aaralan na raw nila kung may nalabag sa mga sinabi ng bise. Very disturbing for a person of her rank, second highest official of the land. The remarks are unbecoming, I think. It desecrates the memory of a person. It desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and they disturb the body. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Ang apo ng yumaong Pangulo na si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc, lubhang nalungkot sa mga sinabi ni VP Sara. Labis daw siyang nabigla dahil binanggit pa ang kanyang ina na si Senador Amy Marcos na isa daw tapat na kaibigan at supporter ng bise ng marami ng taon. Nakakadismayaan niyang makitang pinepersonal ng bise ang mga bagay. Sabi nga daw ng marami, politika lang ito. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng bise.
Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.